Hello mga Tesero, naku alam ko karamihan sa inyo na panood nyo na yung nagawa namin na vlog sa Django dito sa Pujo. Totoo yan. So we can't get enough of Pujo, especially Django. Correct mga Tesero. Pero ngayon po mga Tesero may pag-uusapan tayo. Django pa rin pero 150 Sports Series to. Wow. So, level up, upgraded ng Django. Napakaganda mga Tesero. Nakaka-excite. Ano kaya yung mga nabago? Ano yung mga ibinibidang features? Correct mga Tesero. Kaya pag-uusapan natin yan. Kaya naman, hello mga Tesero, mga boss, mga paps. Welcome back to Archis Alonso Motovlog. Yes, at kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. And don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel na nag-start ng pagka-canvas ng motorcycle units, parts, and accessories. Correct. Maraming salamat po mga Tesero dahil binabasa po namin lahat ng mga comment ninyo at sa lahat po ng mga nanonood. Thank you so much. At sana po, huwag niyo pong kalimutan na panoorin po yung Max Grip Tires na vlog na ginawa namin and yung Levenger spokes po. Napakaganda po nung vlog na yun at napakamura pa at affordable na in quality pa. Yes, it's worth your time mga Tesero. So, panoorin niyo po. Correct. So ngayon, pag-usapan na natin ang bagong motorsiklo ng Pujo Modern Classic 10, no? In 5, 4, 3, 2, 1. So yan nga mga Tesero, nandito kami sa Pujo, sa may taas lang po ng Motostrada dahil pag-uusapan lang naman natin yung bagong labas o upgraded na Django Sport Series 150. At alam niyo ba mga Tesero, dito lang sa Pilipinas ang merong 150cc na Django Sport Series, di ba? Imagine, napakalupit niya para sa mga mayayaman naming mga Tesero. So ngayon mga Tesero, pag-usapan natin kung ano ba yung mga specs nito at kung ano ba yung features nito. But by the way, ang presyo po nito ay nasa 212,000 pesos at yung number po nasa screen. Inquire lang po kayo about financing at kung ano-ano pa mga Tesero. So ngayon, umpisahan na natin yan. Ito nakikita po ninyo sa screen. Ito po ang kulay nito ay satin flash silver with pulsar orange. Wow, ang ganda nung pagkakabigkas mo, Tesero. Oo naman mga Tesero. So dito pa lang sa harapan pala, no, kitang-kita na natin yung pinagkaiba nung unang Django sa Django ngayon. Yes. So, mga Tesero, kung matatandaan niyo po at napanood niyo po sa ating previous vlog, una namin na-feature yung classic version. And for the classic version, it's more of soft, classy look mga Tesero. Yes. Looking at the sports series, what you can expect is more aggressive. Specifically sa itsura niya, more of angular siya mga Tesero. Marami siyang kanto pag tinignan ninyo. Correct? It redefined yung classic motor. You still have your own classic motorcycle, but this time, medyo futuristic siya at medyo angular. So, simulan mo dito sa kanyang harapan. Simulan na natin dito mga Tesero. No? Ngayon lang ako nakapansin ng ganitong visor na medyo nakahiga siya or nakaslant siya. Hindi siya parang nakaharap. No? Correct. Kasi no, nakita ko dito ang purpose niya para din makatulong siya para maging visible yung panel gauge mo. Yes, at medyo shinarpen po yung kanyang headlight. Hindi po siya naka round face like the classic one. It's more of pero napakaganda ha. Correct. At hindi siya bilog mga Tesero. At ang headlight nito, naka full LED tayo mga Tesero. At nakita nyo nga kanina no, yung kanyang daytime running light, naka-LED. Correct mga Tesero. So ayan, makita nyo, sa ibaba ng kanyang headlight, meron ditong matte black finish. Normally sa classic, nasa ibaba siya mga Tesero. Then makita nyo yung sticker na Sport Series. At ang tawag po dito mga Tesero is fangs mga Tesero. Kasi we all know, Pujo, ang kanyang logo is lion. And even on the Sports Series, mga Tesero, yung classic ang gamit niya is yung buong body nung logo. This time, it's just the head. Ay, makita niyo sa gitna. At yung fangs niya, or LED fangs niya, ayan,
So, FYI lang mga Josero, yung nakita nyo blinking dun, hindi ganun yung lumalabas dyan ha. Sa camera lang natin yun. Okay. Correct mga Josero. Ayan ayan yung LED fangs niya. It represents yung fangs ng lion mga Josero. Ayan yung daytime running light at sa magkabilang gilid Signal. Andyan naman kanyang signal light. And it resembles na parang pangil mga Josero. Oh, so parang pangil to, Nino, pangil ko. Pangil ng lion kasi pangil yung logo niya. Lion. It still has the chubby look mga Josero. Pero yung sa classic kasi is your usual classic fender. Ito medyo sporty version yung makikita ninyo. Correct. At ang maganda rito, extended din ang kanyang fender. So, ang laki ng tulong nito para hindi naman masyado napuputikan yung makina. Tama mga Josero. Okay. So, wow, that's a nice look. Correct. So ngayon po, ang ating front suspension dito ay naka-telescopic fork at ang kanyang size ng gulong sa harapan mga Josero nasa 110, 70, 12 at tubeless to mga Josero. Naka-disc brake tayo sa harapan. Wow! At naka-ABS yan mga Josero. Yes. At kung matatandaan nyo yung first classic version ng Pujo, yung kanyang mugs is more of the classic style. Dito yung mugs niya is more of a sporty style mga Josero. Ang ganda no? Correct. So iniba talaga niya yung version but it still carry the same look. Classic look with ng Pujo. Pujo. With 2-piston caliper. Wow. Ayos. Ayan yung kanyang harap mga Josero. So mga Josero, kung mapapansin nyo, yun yung dating Django. Actually, yan yung una natin na vlog. Hindi naman dati kasi hanggang ngayon naman existing pa rin yan. Correct. No? So kita-kita nyo yung difference mga Josero. This is your usual classic. Yes. Vintage look. This one is your modern take of your classic. Yes, modern classic. Okay, so ngayon mga Josero, ito inon ko na to. Pe-press lang natin to. Pe-press natin to. And then, right natin. So ngayon magbubukas na yung ating panel gauge. Ito po ay naka-TFT screen, diba? Yes. So, tingnan mo naman yung indicator, diba? Bongga. Anything signal, yung ABS natin, high beam and low beam, yung fuel gauge, tapos, and then yung ating mga oras. Meron tayong temperature dito. Meron tayong kilometer. So, odometer and speedometer. Okay. You know what, my take, it's very neat. Maganda yung pagkaka-layout. At mukha siyang small arcade. Small video arcade na naalala ko talaga. Dito kasi sa TFT screen na yan, kumbaga pwede kang mag-Bluetooth. I-connect mo yung cellphone mo. May application siya. Oo, correct. So, i-visualize natin. So, for example, nakasakay ka dun sa kanan. Okay. Pag nakasakay ako sa kanan. So, etong kanan po, halimbawa magseselect ako ng anumang gusto ko na gawin dito. Diba? I-connect ko yung cellphone ko para sa Bluetooth. So, eto lang yung choices. Uy. Para lumipat-lipat. Pipilitin mo lang itong nasa right side. And then, pag okay na, press mo lang ng konting tagal lang para lumabas na yung pinipili mo and then para makabalik ka dun sa menu mo, i-exit mo na. Wow, mukha talaga siya video arcade mga Josero, no? So, parang may console ka ng usual game console before. Correct. And very safe siya kasi you don't really have to press yung nasa gitna para mamaneuver. So, you can control that on either left or right. Correct. At kung pag-uusapan din natin kasi nasa buttons na rin naman din tayo, diba? So, dito sa left side mga Josero, meron tayong high beam and low beam at may passing light. Okay. Diba? May passing light. And then ating signal, ang ating horn at dito, yung ating ilaw pa rin, syempre, at ang ating hazard. At meron tayo ditong electric starter. Plus, nakita niya naman dito yung logo, no? Ibig sabihin, ito yung engine kill switch. Ang napansin ko lang dito, very minimalist pero very functional at you have the right buttons at the right places. Correct. Alam mo, ang ganda ng tintig nito. Ang ganda ng datingan sa akin nito. Kasi nakaharap agad sa iyo yung panel noon. Hindi mo na kailangan tumungo. Correct. And every materials here speaks of sporty. Even the mirrors niya mga Josero, sporty in design niya as compared to before na round. Now, if we will move further. Correct, mga Josero. Likababa na tayo rito. Etong mga buttons na to. So, i-press lang natin to para sa ating compartment. Nice. Ayan, diba? So, dito, pwede tayo maglagay ng cellphone. And then, dito naman sa side na to, yung kanyang charging port. Meron tayong USB charging port dito. O, diba? Sasaksak mo na lang eh. Diba? Sasaksak mo lang, hindi mo na kailangan ng mga adapter. Tama. At napakaganda nung mix nung gray and orange. Very
sporty and youthful tignan, mga Chusero. Correct, mga Chusero. Napakaganda. And ito nga, no, itong pinag-uusapan natin, no, mga Chusero, itong sports series na to, ano ba pinagkaiba nung pula at nung black na pinakita natin kanina? Okay, yung kanyang aluminum footboard. Itong silver merong aluminum footboard. Yes, samantalang tong si red at si black naka-rubber mat siya, mga Chusero. Pansin naman, di ba? And pangalawa, wala siyang decals na nakalagay dito, Sport Series S. Pero dito, sa isa natin meron. Pero pare-parehas lang po sila ng specs, ng features, at ng presyo. Nice! Okay? Amazing, mga Chusero. And it definitely spell out sporty, mga Chusero, kasi meron siya dito, oh. Correct. Yan. Correct. Unlike dun sa classic na it's just your typical board sa baba. Malapad, no? Malapad yung footboard niya. Malapad, mga Chusero. Ayos siya. Yan yung mga hindi nawala dun sa classic look niya. At hindi lang yan, no? Ang ganda dahil meron tayo ritong hook dito, yung for helmet. Yun. Or for market natin. At neat, diba? Ang pagkaka-placing, mga Chusero. Correct, wala dito. Dito siya. Okay. Mga Chusero, dumako tayo dito sa upuan. Wow, nalalaparan ako dito, no? So, talagang pangdalawahan. Correct. Ang ganda. At nung kanyang texture, medyo combination siya ng rough and smooth. Iba yung pagka-rough niya, mga Chusero, high quality, maganda yung leather, maganda yung design. Stitches. And unlike dun sa classic, nasa-separate yung sa pylon tsaka sa rider. Ito, it's one continuous seat. Correct. And then meron din logo rito ng Peugeot sa likuran, 'di ba? So ngayon, paano ba buksan 'yan? Punta tayo dito sa buttons. Kung nakita nyo kanina, 'di ba, yung buttons dito sa compartment. Ito namang isa para sa seat, mga Chusero. So, charan! Ayan, buksan na natin. O, yun, 'di ba? So, napakalinis ng ating upuan dito dahil syempre bago siya. Dahil bago siya. Wala pang agyo. Wala pang agyo. So, ngayon dito, mga Chusero, makikita ninyo, meron ditong helmet hook at hindi siya gawang plastic. Bakal siya. So, ayos yan. Sturdy. Diba? So, ngayon, ito naman nating compartment. Ang kasya lang po dito, open half-face helmet ng MT Helmet. Yes, diba? shout out MT Helmets. Ang maganda rin dito, mga Chusero, dito sa compartment na to, merong ilaw. Ayan, may ilaw. So, ibig sabihin, pag sa gabi, pag meron tayong mga checkpoint, makikita natin kung ano yung mga hinahanap natin ng mga documents dyan. Ano lagyan ng tubig? Eto, hindi kulant yan. Kulant yan. Bukod dun sa dala mong tubig, may kulant yan. Ayan. So, andi dito po sa likod natin yung ating fuel tank, mga Chusero. At ang capacity po nito ay nasa 7.2 liters. Ang dami nun, ha? Correct. Siyempre, classic, nasa likuran yung kanyang gas tank. Yes. At siyempre, meron tatak ng Peugeot. Ayan. At kung mapapansin niyo yung grab bar niya, no, dalawa lang siya. Ibig ko sabihin, nakadalawa siya. Hindi siya isang ganon. Correct. So, doon sa classic, mga Chusero, medyo soft siya. Soft featured siya. Dito, again, angular at nakaangat siya, mga Chusero. Yes, sinama siya sa disenyo ng sport series ng Django 150. Kasi pwede siyang backpack. Kasi iba kasi, di ba? Isang ganun lang. No? Correct. So, eto. Yun. Ayan. Okay, mga Chusero. So, yun nga, mga Chusero. Dito na tayo sa likuran. Wow, ang lapad ng likod nito, ha, mga Chusero, ha. So, ito yung kanyang ilaw sa likod. Mukha siyang lansya, mga Chusero, sa likod, oh. Correct. Oh, napakaganda ng kanyang ilaw sa likod. Parang cloth nga, no? Yes. So, ang galing, mga Chusero. Yung harap, LED fangs. Sa likod, claws naman ang tawag. So, ibig sabihin, pangil yun nasa harapan. Tapos, ito naman yung parang kamay na may kuko. Yes, yun yung, it represents yung claw ng lion, mga Chusero. Ayun, mga Chusero. So, naka-LED rin tayo dito. Syempre, yung kanyang taillight at ang kanyang signal light, no? Napaka-social nitong motor na to. So, meron tayong ilaw din dito for plate number. Plus, meron tayong mga reflectorized yan para mas so it's really ka possible, mga Chusero, to make it sporty, yet it maintains its classic look. Ayan, correct, mga Chusero. So, Peugeot bubaba na lang, tayo mga dito, Chusero, yung Django logo niya. Tuloy-tuloy na. Dito, correct. So, ang size po ng gulong nito sa likuran, mga Chusero, ay nasa 120, 70, 12 at ABS din to, mga Chusero. So, ibig sabihin, si Django Sports Series,
naka-dual channel ABS. Mabigat. O, at pansin ko rin dito ha, may tire hugger yung gulong ha. O, di ba? Talagang napoprotektahan talaga yung makina. So, Ayos. built for speed, pang sport talaga, mga Josero. Oo, correct, Talagang correct. in-innovate niya yung look niya from the classic. Now it's a sporty type. Teka lang, napansin ko lang dito yung footrest, mga Josero. Ano yung pansin mo? Dami napapansin. Try ko nga itong pindutin. Tignan ko nga kung lalabas to. Aray ko! Sakit! Wow! Oo nga, no? Tumama ang balisog ni Tinding. Yung balisog ni Tinding po. Roda, ha? Rigor! Ay, ayan. So, ito siya. Di ba? So, alloy. Ayan. Ayos. Ang ganda-ganda, mga Josero. Impressive, mga Josero. It's worth Impressive. It's worth the wait. Okay, yung makina niya ba impressive O, na? tingnan natin. Uy, sige. Single cylinder, 4-stroke, mga Josero, 4-valve. Uy, 4 valves? 150cc, yes, 4 valves. Tama yung narinig mo. At ang kanyang compression ratio po nasa 12.6:1. Liquid cooled, mga Josero. At ang Wow. kanyang maximum power nasa 10.68,500 RPM. At ang Nice. maximum torque naman nasa 13.5 Newton meter at 6,500 RPM. Uy. So ituloy na natin yan sa bore and stroke. Nasa 57.4 by 57.8 millimeter, mga Josero. At syempre, EFI. So matipid sa Nice. gasolina. Impressive, 4 valves, 150cc, liquid cooled. Tapos naka-EFI pa. So tipid sa gasolina sa halagang 212,000 pesos. Nakakabilib tong sports series ng Peugeot, ha? Sobra. So ngayon naman, alamin naman natin, yung dimension niya, mga Josero. May nabago kaya? May nabago ba? Try natin. Tara. Mga Josero, ang height ko 5'5". So tingnan natin na kung abot ko to. Pero hindi ko na ibababa, mga Josero, kasi madulas yung floor. Nakakaya naman baka magasgasan ko. Yes, mayamaning kang tingnan dyan, Uy, Joseph. talaga ba? Baka hirapan sa akin talaga. Ayan, so dimensions niya, mga Josero. 1,883 by 746 by 1,084 na merong curb weight na 144 na may saddle height na 778. Ayan, so kumusta? Ayun. So mga Josero, no, dahil 5'5" po ako, tapos naka-center stand pa to. Abot ko po yung lupa. So, what more pa kaya kung binaba ko na yung center stand, di ba? Abot ko siya as 5'5" height. And komportable ako dito dahil napakalawak talaga nung harapan. Halika. Tingnan mo. Napakalapad dito. Pwedeng may kumandong. Yun yung saan lapad o mga Kumantong? Josero, di ba? Tapos, uy, kumusta may movie na yun? So ngayon, pag ginanyan mo, mga Josero, hindi tumatama sa legs natin. So, pag nagmamaneuver tayo, talagang safe. So no? there's enough Safe legroom siya. if you're higher than 5'5", mga Josero. Yes, and sakto lang din yung pa ako dito sa footboard natin and hindi siya madulas, mga Josero. Ang laki ng tulong ng mga slides ng aluminum. Yeah, from afar, mga Josero, I can sense na comfortable yung seat kasi wide siya. Yes. And I'm curious kasi when I touch the texture ng seat, medyo magaspang. Do you have that effect dun sa upuan? Oo, hindi madulas, oh. Kapit na kapit So siya, hindi mga siya Josero. dumudulas. Correct, hindi yun siya yung effect dumudulas. nung Yes, ground. parang ano lang yan, parang yan yung gulong ng Max Grip, mga Josero. Yan. Yung Max Grip type po, sana napanood nyo po, mga Josero, yung vlog na yun. Napaka-informative po at matutuwa po kayo dahil pinapakilala po namin siya sa inyo, mga Josero, ang Max Grip tire. Yung ba yung sa Yellow Star? Yes, yun po yung sa Yellow Star, mga Josero. At kung gusto nyo pong umorder, sa akin lang po. So, pwede po sa akin at pwede po sa Yellow Star. Yan. So, overall, mga Josero, it carries the classic style yet sporty and the classy look and the expensive look of having a Peugeot motorcycle. And all parts, all sides, every technical aspects of this motorcycle displays quality, mga Josero. Yes, mga Josero. Nako, punta na kayo dito. Ang laki-laki po ng kanilang store. Tapos ang bait po ni Sir Ronald po. Pwede niyo po siyang makausap. Ayan. And mga Josero, ha, nabanggit nga po, merong red, merong silver, may black, meron din po tayong blue edition. At syempre, meron din po siyang Coffee Racer edition. Ito, pag-usapan natin to in a bit. Okay? Ayan. So,
Mga Diyosero, anong pang hinihintay natin? Lika na, let's go! Let's Pujo! Diyosero.